We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning, sis, at good morning din sa inyo lahat. Talagang good at beautiful po ang morning natin dahil kasama namin today ang 5 po sa pinakamagagandang mga babae sa Asia Pacific region. Please welcome the winners of the Miss Asia Pacific West 2001. Miss Asia Pacific 2001, Miss Peru, Luciana Farfan. First runner-up, Miss Mexico, Lizette Villanueva Jimenez. Second runner-up, Miss Thailand, Juanvisa Camdanyay. Third runner-up, Miss Colombia, Carol Ines de la Torre. And fourth runner-up, Miss Philippines, Darlene Carbunco. Of course, kasama din natin ang interpreter ni Miss Thailand na si Cam. So, Miss Peru, how does it feel? How did it feel when you were crowned? I didn't feel it at all because we was just standing up with Miss Mexico. At first we didn't realize it. The first time we was just holding by the hands and she was like, who's gonna be the winner? Who's gonna be the winner? And we didn't know it and we didn't hear it because we were so nervous and she started jumping and I'm like, who wins? Who wins? And because she was so excited, I would think it was her. And I'm like, oh, congratulations. And she's like, no, 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 you win, you won, you won. I'm like, it was really weird for us, but I'm so excited. How do you find the Philippines? Philippines is just, Philippine people and Philippine place is just so nice for us. We just feel like home. And the people is so kind, so humble. We feel like home. I think all of us. Y también que a pesar de que hemos tenido este mes tan agitado, hemos podido conocer muchos restaurantes donde la comida ha sido deliciosa, los lugares y todo lo que nos han regalado, que es nuevo para nosotros. She said that she been here, she likes this beautiful place, and she just like a lot, like the dishes we tried, the restaurants we went, the places we went also. I have a question for Miss Thailand. The Philippines is very similar to Thailand. How is it different from Thailand? น้องที่ฟิลิปปินส์เหมือนกับเมืองไทยมันก็ไอ้อย่างที่มันดูแตกต่างระหว่างที่นี่กับเมืองไทย ความแตกต่าง ว่ามันคล้ายๆกันแต่มันจะมีแตกต่างอย่างนึงเนาะมันแตกต่างอย่าง แตกต่างที่ภาษามากกว่าที่คนอู้กันเนาะแตกต่างที่ภาษาการพูดมากกว่าที่ language only That's the only difference? yes and food เนาะ Less spicy. Yes, Thai very spicy. Si Darlene taga dito. Anong plano mo ngayon after Miss Asia Pacific? After Miss Asia, kasi po bago ako nag-join, kaka-graduate ko lang eh. So, hindi ko pa alam yung life after ng Miss Asia, pero I still have a lot of options. Pwede akong kumuha ng board exam first or may mga opportunities din na dumarating. So, hindi ko pa alam. What about movies or show, TV? Meron din pong offers pero hindi ko pa po alam kung ano yung i-choose ko dun. Are you willing to get into the showbiz world? I'm willing to try. How do you find Filipino men? That's Hombre. Hombre. ¿Qué tal te parecen los chicos filipinos? Ay, me parecen unos chicos muy sencillos, muy Are guapos. so humble and are so handsome. Sí. Y si habría alguna oportunidad de que me quedara con uno, me quedo. If she have the opportunity to stay with one, she will. Wow!
Thailand? น้องรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผู้ชายที่นี่อ่ะค่ะคือว่ารู้สึกว่าอย่างไรประทับใจในพ่อ ก็ดีก็ดีอะ บอกไว้เลย ก็ผู้ชายเป็นที่ผู้ชายที่อย่างไรอะพี่การอู้แหละ She ก็ดี said is people here are very friendly like a man like her father Oh. I mean Thai people when they get married with someone she feel warm like father if like father she love to get married with Okay, warm. yeah warm All of you are from a different country. In your stay here in this country, in the Philippines, have you learned to say anything in our language? Salamat po. Salamat po. I'm Ang saya. saya-saya. Saya-saya. Yeah. Pasaway. 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 Why pasaway of all words? Because there's a production from problem. Miss Asia Pacific. There's the production. All the time is pasaway this girl, pasaway the other girl. And then we get that word. Ay, pasaway. Production. Ibig sabihin, ayaw pasaway? Ganun ba yon? O ayaw paawat? Ayaw paawat. Okay. Well, since you've learned a lot of Filipino, actually, hindi nga masyado pasaway. We'll dare, Miss Peru. We'll dare each of you to say something else, something different In Filipino. in Filipino. Okay? We'll start with Miss Peru. Okay? So you'll help me cue the commercial gap? Okay, wait. Okay, this is short. Sweet. Okay. Sabi nila, love knows no boundaries or limits. Kahit gaano pa kalaki ang layo sa edad, sa lifestyle, sige pa rin tayo basta mahal natin yung tao. Paano kung isang kultura ang pagkakaiba? Sasagutin niya ng mga susunod nating bisita sa pagbabalik ng sis. Yeah! Natin kanina, walang limit ang pagmamahal. Paano kung isang kultura ang pagkakaiba? Itanong na lang natin sa mga kasama natin today. Once married sa isang sikat na Chinese actor na si Meng Fei, Elizabeth Oropesa. Wala. Married to Adam Lawyer, an American, Melanie Marquez. Hello. 11 years ng kasal kay Hiroshi Yokohama, may dalawa po silang anak, Maria Isabel Lopez Yokohama. Hi, it's great to be back here. 4 years ng kasal kay Marshall Nebel, isang French national from Switzerland. Evelyn Vargas. Kanabel po I'm back Kanibel. Sana, Evil next Kanibel. time. Okay. Itanong natin muna. Talagang bang foreigner gusto niyong mapangasawa? Si Miss International Miss International, mauna ka na. May choice ba ako? Ako, minahal ko lahat sila. Kaso, nahuli ko na may mga babae. I don't believe in yung martir, pinapatay sa luneta yan. Kasi, sa akin kasi, ang marriage kasi has to be sacred. I don't believe in third party. Pero At hindi talagang ang martir. foreigner ba talaga gusto mong mapangasawa? Sinagot yung tanong. Iba siyempre. No, nagkataon lang na yung ngayon, na mahal ko, foreigner. Diba? Dahil nasubukan ko ng Pinoy, Chinese, Italian. So anyway, kasi siyempre, nagkataon lang kasi itong asawa ko mas broad-minded, walang masyadong limit, hindi square na eklat na mga sinasabing, they don't care even though you have kids already. So nagkataon yung pagka-foreigner yung asawa ko, naging foreigner dahil in-accept niya ako, hindi lang ako, pati anak ko. That's good. Well, kasi being a bold actress, medyo may mindset na sa Pinoy. Who you are and what you do. So, medyo it's hard to find real relationships sa Filipinos based on my experience. So, I'm fortunate naman na may nauto akong Hapon na hindi alam yung background ko. Hindi niya alam na ako isang bold star sa Pilipinas until na in love na siya. Saka ko ni-reveal who I am, what I do for a living. Okay. Si Evelyn at si Tauro, paano niyo naman na-meet yung mga hobbies? Ay, ex-hobby na ba? Ex na pala. Ako, ewan ko, hinanap niya ako eh. Wow! Para siyang perlas, no? Sa lalim ng dagat. Confidence, Oo naman. Hindi, I think talagang yun yung direction na pupuntahan ko. Kasi I've been praying so hard for a life partner.
Pero after the marriage, no, being a single parent, after the relationship with the Filipino, hindi na ako naghanap, pero parang dumating yung point na, siguro nga eto. I didn't even try to choose kung foreigner o Filipino. Para sa akin, walang color, walang race. Parang yung love is really there. So yung point na yun, parang, hello, I'm here, parang ganun. Nakakatawa nga nun kasi nasa Hawaii pala kami parehas, ma-attend kami ng festival. Naglalakad sa Waikiki. Yung pala hindi pa, nandudong kami dalawa, pero hindi kami nagkakilala. Sa Pilipinas pa niya ako nakilala. Di ba? Napakaliit ng mundo ninyo dalawa. Hindi ba? Ako naman, si Meng Fei, nakilala ko siya nung 20 years old ako. Nanonood siya ng television. Kasama niya si Vilma Santos. Tinanong niya si Vilma, who is she? Hindi ba? Ganda ko. So, madalit sabi, dinala siya sa bahay ko ng producer na Chinese-Filipino. Nakilala ko. Gustong-gusto ko naman siya talaga noon pa dahil sikat na sikat siya noon. Kaya lang, nung makilala ko siya in person, sabi ko, ay, bansot. Hindi yung kataasan, ano? Hindi ba? Oo, pero magandang manligaw. So, madalit sabi, sinagot ko, nagkahiwalay pa rin kami nung nag-offer siya ng marriage kasi ayaw ng mother ko na inchik. Ang inchik daw magbubuti. Sa Pilipinas. Oo, talaga. Magbubuti. Oo, ayaw ng mother ko. May discrimination sa probinsya namin, lalo na. Bumalik siya after 11 years to look for me. 11 years? Wow. Gusto talaga niya akong It must be love. Yeah, he was really in love with me at the time anyway. Up to now probably, but you know, his kind of love is different. Nung makilala ko siya, may 4 na nag-o-offer sa akin ng marriage. Ang dami. Ang dami. Ang Panalo. Siya yung pinakamalaki offer. Kalaki. Pinakamalaki offer. Pinakamay future. Pera. Ay, wala rin yun ni Melanie. Sabi ko, sige, kailangan ko umalis ng bansa, titigil ako sa pag-aartista. My family has to be able to survive without me. So, nag-condition kami, siyang magsusuporta sa pamilya ko, kaya ako nagpakasal sa kanya. But at the same time, he was the most handsome also. And I liked him a lot. Ano ba yung katangian na meron yung mga asawa ninyo or yung boyfriends niyo na hindi niyo nakita sa Pinoy? Ay, ako hindi ko pwede i-compare. Kasi may kanya-kanyang katangian sila. Ang nangyari lang, naging tanga lang ako. Si Melanie naman. Talaga? Sa pagbabasa. Hindi naman. Very rich ka naman sa experience. Oo naman. But then, rich ka naman you can never compare kasi each and every one of them has their own special qualities. So, eto na lang. Kayo, ano din nag-isip? Naskip na natin si Melanie. Baka mas matino. Ano na nga yung question? Anong katangian meron yung mga foreigner niyong asawa na hindi niyo naman nakita sa mga Pinoy? Mag-generalize tayo ng konti. Alam naman natin na hindi tayo dapat mag-generalize. Pero, kasi meron talagang kakaiba ang Pinoy sa ibang ano. Well, halimbawa sa case ko, Filipina ako, ibang manligaw kasi ang Japanese, alam naman natin. Paano ba? Pag ang Japanese nanligaw, talagang all out, talagang ikaw ang prinsesa, gagastusan ka, and everything. But pagka-asawa ka na, hindi na gano'n. Pero ang sarap nilang manligaw, yung talagang all out. And he showed me a different side of another culture. Nakita ko yung pamumuhay sa Japan. Nakita mo yung makikita mo yung things, even the chopsticks, even talagang totally different. Sana hindi mo na Different culture, different religion. Parang ngayon nililigaw ka pa rin niya. One thing also sa foreigner, I know, with my husband, no? Which husband? Yung husband ko. Alam mo, Miss International. Janice! Sino ba yan? Janice? Wala na. Americans kasi, one thing ang gusto ko, napaka-bluntly honest sila. Kapag anong gusto nila, sasabihin nila. Say nila. At least alam ko kung saan ako nakatayo. Hindi katulad ng mga dati ko, mga akala ko, ay, trusted ko yan kasi matino. Fabulous yung pala pag teligod ko ngayon, meron na palang iba. Are you saying na dishonest yung Filipinos? I mean, Filipino guys. Hindi, faithful lang sila. Ang babae. Ang
infidelity naman, it's a global issue. Hindi lang naman sa mga Oo nga Pilipino. naman. Mas tinatanggap lang dito sa atin. Ano? No, I think ang pagkakaiba lang kasi katulad with my experience, I think yung dumarating yung saturation point ba yun? Na eto na yung pakakasalan ko, eto na, wala na, hindi na ako pwede maging infidel. Kaya katulad ko, dapat magiging insecure ako kasi every 6 months andito ako. So hindi ko alam kung nang babae or what. But I have that kind of, parang satisfied ako, hindi ako nagdududa kung meron. Kasi nga yung trust. Plus the fact na the foreigners, they say what they really want. At saka you have more rooms for growth. For improvement. It depends. Moto na naman siya. Bakit? Ano yung it depends? It depende yun kasi katulad nun sa akin yung Chinese. Binibigay sa akin lahat, galante yun all the way from the start. Nanliligaw tsaka nung asawa ko na. But, I have to be able to accept the 4 others. There were 5 of us. That's right. Yung mga ganun. Sorry, what? 4 other, wives. Muslim. Ako yung, akong number 1, of course, ako yung reyna. Akong nagdi-divide ng sustento, sa akin kinukuha. Ganun yun. Kailangan tanggap ko yun. Yung sustento. Akong nagbibigay ng Yung family budget. Lawin mo. Family budget. Talaga? Oo. Share, may Equal sharing ba kayo? Yung Majority yan nasa iyo. Lima ba? Ako pinakamalaki. Ay, mas sobra pa sa Muslim. Ano sa Taiwan? May mga apat lang. Ngayon naman, for as long as you can afford it, okay lang yun. Okay lang yun. Pero tinanggalin ko yung, alam mo dyan Buddhism ba? Taoist. Okay. Taoist. Okay. Well, itutuloy po namin ang usapang ito. So, Miss Mexico, take it away. Jalan Chayera Hill tuloy ang kwentuhan sa pagbalik ng sis. Ba magmahal ang isang Chinese, ang French, Arab, Japanese, American, Filipino, At Italian! Paano ba? O sige, alam mo lahat yun. Si Miss Melanie kasi, di ba? She was once married to a Sheikh Arab. Ano diferensya? O sige, sige nga. Kwento nga, paano ba maging isang wife? Ano ba tawag sa wife ng Sheikh? Shika. Ano ba? Ano ba tawag sa wife ng Sheikh? Hindi ko alam din. I mean, I'm married to a Sheikh, pero I was very young. Yung that time na sinashower ako lahat ng gusto ko. Ano ba ang buhay na gano'n? Sobrang Ako kasi naman, akong taong tanga talaga. I mean, I go for talaga. love. Na-underestimate na naman sarili. Pero minahal mo naman yung chic, di ba? Oo naman. First So, marriage. paano ang buhay nyo? Paano ang buhay mo? Prinsesa. 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 Hindi, yung Sumasayaw magmahal. dyan sa harap Paano ko. magmahal? Hindi. How pero does he treat lahat you? naman sila, minahal nila ako talaga. Hindi, but how nga? Ano ang difference ng Pinoy, ng Arab, Iba naman ng Chinese? yung chick. Early morning, meron na akong taga-makeup. May nagme-makeup na sa akin, may nag-hairdo, ganyan. Tapos, meron na darating ng mistress na magpipili lang ako ng damit. Mga ganun. Tapos, pag yun pag yung may time na nakaherera yung mga alas, pipiliin ko kung alin ang bibiliin niya. Kamusta naman ang French? Ay, nako. French kiss, French fries, French toast? French bread? very, sila, maboka sila, they'll promise you everything. Although with my husband, natutupad naman yung iba. Pero in terms of yung talagang romance, up to the point of alam nyo na, I mean, all mine to give, parang ganon. Yung sinasabi nga ni Tita Oro kanina, parang, all mine to give. So, you cannot ask for anything anymore. Parang, and then meron pa kayong mga experimental, like for example, let's go to a place, like we go to the mountains. Yung So, hideaway. Discoveries. Travel. So, pag maganda nga yung relation kasi pag nandito ako tapos babalik ako ulit doon or pupunta siya dito, then nare-rekindle yung yung fire. Keep the fire burning. They're very romantic. Ano pa ang disadvantage at disadvantage ng marrying somebody who's not A Filipino. Kalahi? Ganun. Cultural differences. Like sa case ko, Japanese siya, language barrier. At saka, for example, ang image ng Filipinas outside world, either Japayukis tayo or domestic helpers. So, it's very hard for them to see women na hindi dun sa dalawang yon.
So it took me a while to earn the respect and acceptance of his family. And during our marriage, the first year, he has to turn back his his back sa mga kaibigan niya, sa mga business associates. Bakit? Kasi nga hindi nila type ang Pilipina. Hindi tayo type ng mga Hapon doon. Hindi tayo type ng Hapon, tsaka siguro Very, mga ibang nationalities, ang tingin pa rin sa atin, either Japayuki ka nga o domestic helper. Kasi nga yun ang mindset na italaga sa mga minds nila, di ba? Nationalistic kasi sila eh. Hindi, meron kasi yung stage nung moment nung nawala yung mga leader natin before na magaganda ang tingin sa atin. May umupo na pangit kasi ang ano. Politics yan. Kaya nga, din na natin. Okay na tayo. Kaya ayoko ng mga yun. Para sa akin, yung in-check, ako si Vidora, alam ba yung asawa ko, hawak ko yung yung mangko ng rice, yung rice bowl. Pag nagsiserve ako, 2 kamay. Wow! Oo, pag serve ko ng tea, tinuruan ako kasi meron kami tea table, nakaluhod. Parang Japanese. Oo, ganun. Pero, very well compensated, of course. It's just their culture. Kailangan, respeto sa asawa. Siya ang king eh. Pag nasa labas naman kami, tinatadta niya ako ng alahas kasi hodang mainit, nakamink ang lola mo. Oo, hindi naman nag-iisna sa Taiwan, may mink ako, 6. Hindi ako nagbibiro. Ilang degrees ba? Pang ano siya, pang display ako. Yung Pinoy naman, in fairness, malambing. Tsaka yung pagka-type ka pa, ang trato sa'yo, para ka rin reyna. Kasi sa kanila, ang babae ay inaalagaan. Oo, inaalagaan. At o kaya, parang yung iniisip nila yung mother image, yung magpapababy sa'yo, pero at the same time, respetado ka. Ayun ang difference. Oo, yun ang diferensya. Pag gusto ka pa. Pag gusto ka pa! Yan na stress that. Yes. Pag hindi na. Sabi correct kagad si Janice eh. Nakakalimutan lahat yun. Pag flavor of the month ka. Pero one thing nice with an American, hindi sila masyadong nagpo-force or nagsasabing silbihan mo kami. Pero nagulat yung husband ko kasi in spite na ang tingin niya sa akin glamorosa. Nung nasa Utah kami, I do everything. Kasi may pagka-workaholic ako, hindi ako tatrabaho doon. Luto ako, lahat ng ginawa ko, domestic chore as a loving wife, na binigay ko. Tapos nagulat siya, parang, marunong ka magluto. Tinikman yung pagkain ko, masarap ako magluto, hindi Kapampangan. Tapos nilinis ako ng bahay and everything. Nagulat siya. Tsaka iba yung... Iba kasi sa doon kasi to each his own doon Doon naman kasi, yung pagbibigay, hindi uso doon yung pinapamper ng babae sa pera. Kailangan lahat, ito, ganyan, i-relate sa share, itong gagawin natin, itong gastos natin. Talagang, first time actually, nag-asawa ako ng iba-ibang nasyon, pero, ngayon ko lang natutuhan, ganito pala yung may asawang tao. Okay. Hindi ko alam yung gano'n. Ito pala talaga may asawa. Ano naman ang malimit yung pag-awayan? Kasi I'm sure pag nag-aaway kayo, kahit paano pumapasok yung cultural differences. Of course. Ako time. Time. Because pag yung schedule... Time ka ba? No, not really. Pero yung 5 minutes, 10 minutes, kasi pag yung nagte-train, pag na-late ka din na miss mo, talagang galit na galit siya. Pero after a while, syempre, love ko niya, hindi ko naman niya pwedeng... Sakalin dyan. Sakalin, Syempre, kunyari, mag-emote ka na lang. No, but it doesn't mean I love you. Kasi ang Pilipinas naman, sa Pinoy time, 5 minutes means 10 minutes. You have to be on time. Tama. Yun yung napag-aralan ko doon. Ikayo, Yung sa akin naman, kasi ang Japanese way of life is, pagka payday nila, lagi silang, ang mga wives, expected na nila, ang husband nila will go out. Magna-nightclub, mag-good time, they'll go drinking. So, after being married to my husband, talagang way of life niya na yan na they cannot close a business deal without bottles, without whiskey or beer. So, kumbaga, ganun ang yun ang madalas namin mapag-awayan. Why you have to close a business deal na kaharap bote, nasa isang nasa isang nightclub. Kasi it is a Japanese way of life. Ako naman, it's more of yung moods ko. Tsaka yung time. Minsan, pag nalilate ako. Time management. At saka yun moods ko. Kasi possessive ako. Gusto ko asawa ko nakadikit sa akin. Pwede lang, dito ka. Ganoon. Pwede lang nakatali siya dyan. Ako naman ayoko na nakadikit na. Saan kayo nagkasundo? Kami? Marami rin. Marami rin kaming pinagkakasunduan. Kasi nag-complement yung dun sa parting marami siyang asawang iba, concubines actually, I'm the original wife,
Kasi ako, I love my freedom. Not necessarily freedom, free as in free, no? Space. Space. Yung I enjoy being alone. Ayoko yung nakakramp. Ayoko yung palagi kong kasama. Yun ang kabaliktaran. Ayoko nang palaging magkadikit. Ayoko palaging nandyan. So, naintindihan ko yun. Kaya ako natanggap yun. Ito muna, paano po sila naka-adjust sa culture ng asawa nila? And we'll talk about romance. Miss Thailand, pasok! Ang saya-saya ng kwentuhan, magbabalik pa ang sis. Back! Ngayon naman na alamin natin, paano nga ba nila nag-bridge ang cultural gap? Siyempre. Ibang nationality, Pinay. Paano na paintindi sa kanila yung kultura nyo? Siyempre, di ba, sinasabi nila the best way to a man's heart is the stomach. So, through food. Sa akin, through food, through film. Tapos, I tried to reach out yung language. So, I have to study French. Na kahit hanggang ngayon, hindi pa ako marunong. Parang ang hirap alamin ng French. Je parle en petit peu. Kailangan ang bunganga mo maliit kasi di ba? Malaki bunganga. Bibig naman. Diba? So I think the best way is through food. Yun. One way is through film. Kasi, entertainment. Kasi he's into, director siya ng film festival sa Switzerland. So, that is how we met. So, may parehas kami. Common ground kayo. Common ground. So, dun. I think it's easier kasi naiintindihan niya yung kultura ng, especially ng mga developing countries. So, mas madaling i-reach out. So, pag nagluto ako ng adobo, wala siyang choice kundi kumain. Masarap naman ako magluto ngayon. Parang adobo na-appreciate talaga ng lahat. Usually. Ako naman sa pag-exercise. Kasi, you know, he wants me to serve him all the time. I cannot walk ahead of him. Kailangan, medyo sa likod ng konti. Dami palang rules, no? Oo, maraming rules yun. Ang ginawa ko, ano yung nag-aral ka muna? Meron kang course, gano'n? I was trained. Talaga? Totoo yan. Pati nga yung pag-tea serving. Anyway, nag-exercise ako, gusto niya yan. Tinuruan niya ako ng tai chi, ng qigong. Sabi ko, sumubay ka naman sa akin sa pagtakbo. Sige, takbo tayo. Kako-race nga tayo. Kahit ilang beses naming ulitin, nauunahan ko siya. Mabilis ako tumakbo eh. Sabi ko, you see, I can outrun you all the time. Sabi ko, that means I can outwalk you. Allow me to walk fast. Sabi ko, I cannot walk behind you. I have long legs. Little by little. Little by little. Naintindihan niya yon. Tapos, pumwede na. Pumwede na. Sabi niya, yeah, no, you're right. Okay. Pag paminsan-minsan, pwede na akong mauna. Hindi na problema yon. Hindi na siya naiirita. Tapos yung pag-serve naman ng food. Sabi ko, alam mo, Kako, ang hirap ng pabalik-balik na nagsaserve sa'yo. Pwede ba, Kako, isang malaki na lang na bowl ng rice? Balik. Dahil ang lakas ko sa kanin. Bandehado! Enjoy! Pumayag siya, unti-unti. That's how it works. Yung sa husband ko naman, very easy sa kanya mag-adapt sa Filipino way of life. Yung kumakain ng bagoong, kumakain ng even ampalaya, and nasanay na sa traffic. Medyo nung una hindi niya ma-accept yung style ng Pinoy na always going around the bush, di ba? Hindi direct to the point. And naging too adapted naman siya sa Pilipinas to the point na umiihi na siya sa poste. Pagka nasa nasa yung mga places talaga na wala nang sabi ko, parang Pinoy na talaga ito. Marunong na siyang tumayo sa sa poster. In my case naman, hindi na pwedeng mag-adjust yung husband ko because he has been here for 20 years. Alam na niya. Yun lang ang alam niya. Pag ako galit sa kanya, tuyo ang niluluto ko. Pag tuyo, mamatay na yun. Alam niyo, galit ako naman. Tapos, can we talk? Ganda yan. Ayun pala, magluluto ka ng tuyo pag galit. Cute, ano? Ay, ang cute. Siyempre, pag mag-asawa, siyempre may mga anak. Sa pagpapalaki ng anak, I'm sure meron pa rin differences. Oo. Ano ba yun? Well, sa Japanese culture, even sa Chinese, no, napakahalaga ng anak na lalaki. Ay, correct. Very And you will really see the difference na talagang may favoritism pagdating sa boy. Kahit unreasonable, yung mga reasonings ng boy, dun siya sa boy. So, I have to tell my girl na favorite daw si Papa, yung boy. So, I have to tell my girl na favorite kasi kita. Kung halimbawang favorite ka pa ni Papa, kawawa naman yung boy. So, we have to make it balance. Kasi talagang very evident yun. Lalo na sa Chinese. Paano kung lahat ng mga anak niyo puro babae? Wala ka. They're not counted. In my case, nakarehistro yan eh. Nirehistro yan sa City Hall. Firstborn son only.
Pag babae, walang registration. Pag babae, hindi ka nakarehistro. Sobrang. Lalaki ba yun sa'yo? Yes, oo, yun. Pero isipin mo, nung buntis ako. Pressure. Sana lalaki. Ayoko magpa, yung ultrasound, baka kung girl, baka iwanan ako. Eto, paano sa romansa? Yan. Pwede tayo. Paano pagka-iba-ibahin natin ang Pinoy sa foreigner? Ay, tingin ko, kasi ako dalawa lang naman, Inchik at saka Pinoy. Tingin ko Pinoy pa rin pagdating sa romansa. Hindi ko pa natikman yung ibang flavors. Natural, kasama na yun. Pero ibig sabihin, yung husband ko, nakamedyas. Wala na lahat, pero medyas. Parang cartoons. Tinuturuan ko, wala pa rin. Hindi masyadong romantic. Oo, wala lang masyado. Basta for the sake of making a baby lang. Ayun. Sa Chinese yun. Oo, hindi siya masyadong adventurous. Naka-medges na lang. Hindi masyadong creative. Hindi masyado. Sana dun sa ibang lugar na lang yung medyo. Melanie! Gusto nyo malaman. Alin sa kanila sa? Hindi, uli ko na si Melanie. Sige, kayo. Sa Japanese, yung husband ko, he happened to be westernized. So, hindi naman yung typical Japanese, but I would say he's a good lover, fairly good lover compared to an average Filipino. Otherwise, hindi ako mag-aanak sa kanya, hindi ko siya papangasawahin. Ano ba to? Sa romansa. Parang nilalagnat ako. French kiss, ha? Iniisip ko palang nilalagnat. Ilang months na ako nandito. Alam niya kung nilipad ka na, Hall sa mansyo. Maaga po siya. Maaga po. Hindi naman, behave naman kami. In fact, 2 years niya nga akong hinabol-habol. Diba? Wow, 2 years ang courtship niyo? Oo. May kipot mo naman? Parang feeling ko nga ako si Melanie Beauty Queen. Ganun ang feeling. Pero kasi, so my daughter nga ako, di ba, outside. So pag nandoon siya, yun yung feeling niya is nawawala yung privacy. Kasi kami nga, gusto niya kahit saan sulok ng bahay, makakalambing siya, honey. They're very romantic. So, for example, kung nagdi-dinner, kung gusto niyang halikan ka niya, di ba? So, yun yung hindi ko na na-feel sa Pinoy. Sa Pinoy. Friendlies po ito. They're so, masyado silang reserved. Correct. Di ba? Lalo na ko Espanyol. Diyos ko dahil. Hindi ba dalawa lang sa'yo, Chinese tsaka Pinoy? Oo nga. Pero yung sa akin kabaliktaran, yung Pinoy ang mas ang mga na ko. Mga na-affair. Ibig They're okay. The Filipinos are okay. It's just so happen na siguro kung papantayan lang nila yung pagiging open-minded, and just being honest, straightforward na, hello, may babae ako, na-in-love na ako, o sige, goodbye. O sige, alim mo ni, akin na pera. Things like that. I mean, let's be straight. Wala na yung emotional torture yun sa atin, di ba? Saksakin na. Gusto nilang pinahihirapan ng lahat. Double standard kasi. Tatanungin pa rin si Melanie. Mahaba yan. Mahaba ang sagot nito. Alam mo, another episode. Hindi naman sa akin naman kasi, with my marriage now, kaya ako na-enjoy kasi walang wall. Yung fantasy ko talagang nagagawa ko. Marami akong fantasy niya. Like, pa rin na. Hindi mo na siya Basta actually masarap kasing asawa mo yung bang lahat open. Lahat pwede. Yung secret, kung saan sulok, pwede tayo. Halika, dito tayo, dito. Pinasabog siya din dalawa. Nakakalimutan mo. Kailangan open kayo. Nakikinig lang po ako. Magpakamana. Wow, interesting naman. Dari-dari sa ikaw na muna. Nininervous po ako. Marami pa tayong pag-uusapan. Meanwhile, here's Miss Colombia. Tuloy-tuloy ang chikahan sa pagbabalik ng sis. Kaya gusto ng mga foreigners sa mga Pilipina ay dahil domesticated ang mga kababaihan natin. Ano naman ang sa kaso ninyo ng mga working women kayo? Ako simple lang, ayaw nung asawa ko may trabaho ako. Kaya nung magkatrabaho ako,
dinala na niya yung last girlfriend niya doon sa bahay namin. Ang ibig sabihin nun, magde-divorce na kami. Diba, this was the time na umuwi ka dito? Yes. Basta ayaw niya nang nagtatrabaho ako. Hindi pwede yon. Lose his face, sabi niya. You want me to lose my face? Parang kahihiyan. Ano ba kahihiyan? Kasi parang hindi ka niya masuportan, kailangan mo magtrabaho ka pa. Yun ang masarap sa asawa ko. Parang sinusupport niya lahat ng gusto ko. Kaya gusto ngayon lang ako magtrabaho. complete, na may asawa na ako, may kaibigan ako, may lover ako, may confidante ako. Parang nagagawa ko lahat ng gusto ko. Hindi ko, nagagawa ko noon pero hindi ko nakikita sila. Pero ito sa husband ko, protective din sa akin. Supportive pa. Ako, I think, unfortunate enough. Kasi pinayagan niya ako to put up a festival here, like, parehas niya. Suportado ka niya sa trabaho? Hindi, I look for my funds. Pero sinusuportahan niya ako humanap ng funding or humanap ng mga Tinutulungan ka pa niya. Hindi ka lang niya hinahayang support. Support talaga. So, as in, naniniwala siya dun sa idea ko. Naniniwala siya na kailangan tulungan yung Filipino films abroad. Marami siyang, kasi natira nga siya sa Africa, so alam niya na yung hirap, no? Even to the poorest. So, kailangan suportahan para ma-uplift yung ganon. So, yung katulad ko ngayon, I'm organizing a film club for children. Hindi niya ako binabawalan na, huwag ka na umuwi, dito ka na lang. Hindi ganon. So, okay, if that's what Kasi nga, kailangan aalis ka eh. Oo. So, it takes 6 months to do that, diba? So, supportive siya. Yung husband ko, he encouraged me to work, he encouraged me to do business, he gave me new experiences, he even taught me new sports, surfing, skiing. Typical wife ng Hapon, nag-i-stay home. Oo nga Tapos bibigyan ka lang ng sweldo, Kaya nga you take nagtataka care of ako, the diba? kids. Very submissive lang. Kasi nga hindi siya ang typical. At saka, I don't think our marriage naman will work kasi hindi naman ako yung type na who will stay home. Correct. Because I want to also move, I want to grow. How I wish maging domesticated na lang ako. Yung one thing na masarap sa asawang foreigner, it's sila, kumbaga, asset ka eh. Bakit nila i-control yung asset mo? I-control yung growth. Oo, yung Kaya growth ka nga mo. nila nagustuhan, hindi ba? Oo, yung ganun. But I think, you know why the foreigners love the Filipinos? Because they're free, tapos they romantic, yung mga babae. Mapagsilbi. And that they follow, not all times, but they may yun. Pero To a certain extent. May submissiveness pero talaga. katulad ko, I assert my right. So Kasi pinalaki tayo ng mga magulang natin na, anak, ha? Tsaka hindi nila pwedeng mabura ang Filipina identity. No matter how much they try, even if Meng Fei tried so hard para kay Boots maging ganon, then in the end, she still would look for her freedom, her true identity, di ba? Ano naman ang message nyo sa mga Pilipinang nangangarap na makapangasawa ng foreigner? Okay, mauna na ako. I would say na ang Pilipina dapat kasi pagka mag-asawa ka ng foreigner, iniisip nila agad, makakapag-abroad na ako. Ay, naku, makakakita na ako ng dollars, kikita na ako ng lapad-lapad. If you're looking for a husband, find a husband, don't find somebody to support your family. Kasi ang sabi ng Hapon pa, pag ikaw nag-asawa ng Pilipina, package deal. Pag-aarali mo yung mga kapatid, susuportahan mo yung nanay, tatay. Pag medyo malaki-laki ang pondo mo, pupuhunanan mo ng negosyo. Medyo natatakot na tuloy ang foreigners sa mga Pilipina. So I would say na, you marry the person, don't look at him like a dollar or a peso or a yen. Mahalin nyo like a husband. In my case, I was worth it. Bravo! Oo nga naman. After 11 years, hinana pa rin. Miss Evelyn. ano na nga yun? Nawawala. Consistent. I mean, don't look for them. Let them look for you. Kasi if it's the right time, whether you're 40, you're 50, I mean, if he or she... Kumpara sa'yo. Para sa'yo talaga. Hindi mo pinipilit you know. So I wish na my marriage will be the last one and it's going to be forever. But it's all in the hands of God then. Yeah. Yeah. So we just need to trust God. Ke Pinoy, ke foreigner. Ang masasabi ko sa kanila, ipagdasal nila yung pagpili. Kasi ako nagkamali rin naman ako. I mean, yung sarili kong choice. Pero ngayon, yung sa husband ko ngayon, talaga pinagdasal ko to have a team. You know, hindi lang asawa. Magdasal po kayo, wag ho kayo mawawala ng tiwala sa Panginoon. Dahil i-guide ho kayo.
Kasi kahit na Pilipino ho yan, kahit na mahirap, pag kayong dalawa ho nagkasama at nagkatulungan, aasenso ho kayo in God's way. I would like to, right now, kung pwede, to tell the people outside, ng kababayan natin, na kaya nga kami, I really love what I'm doing right now with my husband, with the support. Kasi sinasabi niya na, ito yung gagawin ko to build the new audience and new filmmakers of tomorrow, which I really like. Kaya iimbitahan ko nga sana sila come December 7 to 11 with the Film Club for Children that I'm organizing. Ako, naghahanap ako na, title ng ibig sabihin, title mo ito ng bago kong soap sa Channel 7. It's coming out, Sana'y Ikaw Na Nga, directed by Gil Tejada Jr. Ang dami ho namin dito. Linista ko nga, si Dingdong Dantes, si Tanya Garcia, Andrew De Leon, Bobby Andrews, Jessica Garcia, Wendell Ramos, Jacqueline Jose, Tirso Cruz, marami basta ho, panoorin ninyo kasi. I think one common denominator niyong lahat is you're all strong women. And I think for a foreigner, parang kailangan strong woman kayo. Kasi there are a lot of differences. Cultural differences, religious differences. I mean, most foreigners are one in saying that the Filipina woman is always strong. Yes! At saka pala, hustler. Malapit na yung palabas to with Jackie Wu. And we are using our brains. And we smell good. Thank you very much. Basta ang importante po, love in any language, it's still love. Kahit saan pa. Mapa sa anong Mapa French, continent mapa ano. yan. Oo, love is still love in any language. Kahit na po walang pinipiling kulay, race, o pag-uugali, basta't may currency. Basta't may love. Okay. Panalo. Magbabalik pa po, sis. I love her. She's an amazing person. She's my best friend. She is a wonderful wife. She is an amazing mother. She's devoted to her children. She puts them first in her life. She's up at night taking care of the baby and make sure the kids have everything they need. And, it's fun to be her husband because she's always got something interesting and crazy to consider. So, that's all. Hihirit pa sina Janice and Jelly when Sis returns. Anyway, we'd like to ask all of you, would you consider marrying a Filipino guy? Siyempre, Sister Darlene. Foreigner naman. Darlene, foreigner naman. Foreigner naman. If I love him that much and if I feel he's the right one, why not? Yes, I would. When there's love, I think that's matter the place, you know, that's the matter. Doesn't matter. Yes. ¿Te enamorarías de un filipino? Yes. Dile que porque el amor no tiene fecha ni lugar y si mi media naranja está aquí, pues She said that the love doesn't have a place, doesn't have a time, doesn't have a date. That you can find it anywhere. Miss Mexico? Yeah. Same? Yeah, Same answer. น้องรู้สึกยังไงตัวผู้ชายที่นี่ที่น้องคิดอย่างไรอ่ะ ก็ดีอะก็รู้สึกอบอุ่น She still warm again. Very warm. Thank Very you very warm. much again for being here. Thank you for helping us through commercial breaks. Thank you very much. And we hope you guys enjoyed the show today. Nag-English daw ako talaga, ano? Salamat po. Kahit hindi po kami beauty queen. Thank you. Pero I think they want to thank some of their friends. Okay, we want to thank our sponsors, Mossimo, Avon, and Axpa. Darlene? And we would like to thank our presenters, Lux, Close Up, Cream Silk, and Pond's. Thank you. Okay? Thank you again. Thank you. Thank you everybody for watching the show. Okay, basta sa Monday magkita-kita tayo dito lang. Sis! Sis would like to thank Bambi Fuentes, Trivia Bar and Restaurant, Mossimo, FNH Folded and Hung, Wayless Center, Adidas, Chloe for our eyewear, Optical Works, BR Chua Enterprises, 680 Home Appliances, Durastar, La Germania, Human, Salon de Manila, Janelin, Under the Sea Pet Shop, The Barnyard, Play and Display, Dominic's Flowers, Kit Cakes, party details for our balloons, and Union Square. Diyan lang kayo dahil tuloy ang kwentuhan sa Ang saya-saya ng kwentuhan, mang babalik pa
ang sis. Alam mo, Kako, ang hirap ng pabalik-balik na nagsiserve sa'yo. Pwede ba, Kako, isang malaki na lang na bowl ng rice? Balik-balik. Dahil ang lakas ko ng kanin. Bandehado! I got you, sis. You got me. The best of friends will always, always be. We always have fun being together. You know me the best. We're friends forever. The good times and bad.